Patuloy na sakit ng ulo sa Metro Manila ang walang habas na pagtatapon ng basura sa mga daluyan ng tubig gaya ng estero, kanal at ilog. Dahil dito muling nanawagan ng Metropolitan Manila Development Authority sa publiko na pairalin ang disiplina upang maiwasan ang malawakang pagbaha dulot ng mga baradong daluyan, lalo na ngayong papalapit na ang tag-ulan. Makibalita tayo mula kay Jason Rubrico live. Jason, magandang gabi. Kaya magandang gabi sa kabilangan ng mga programa at proyekto ng Metropolitan Manila Development Authority para mapanatili yung kalinisan dito sa Kalakhang, Maynila. Ay nananatili pa rin problema ang mga basura, lalo na sa mga daluyan ng tubig gaya ng estero, kanal at ilog. Isa sa mga dahilan yan, Kyle, ay dahil sa walang disiplina o kakulangan ng disiplina ng mga taga Metro Manila. Sa mga video at larawan na ibinahagi ng Metropolitan Manila Development Authority, kapansin-pansin ang matinding pagbabara sa Naga Creek sa Las Piñas dulot ng tambak na basura, maging ang mga pumping station na dapat sana'y tumutulong sa pagpigil ng pagbaha ay hindi rin ligtas sa basura. Sa halip na maging sandigan sa panahon ng ulan, napipilitan itong magsakripisyo dahil sa kapabayaan ng ilan. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, nananatiling malaking suliranin ang walang pakundangang pagtatapon ng basura sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit palagi ang lumulubog sa baha ang ilang lungsod sa tuwing umuulan. Kahit every week, maglinis po kami ng mga lugar malapit sa aming pumping stations. Talaga pong daily yung basura. Ibig sabihin po, pinakikita niya na wala rin pong habas yung pagtapon ng ating mga kababayan ng basura kung saan-saan, particularly sa ating mga daluyan ng tubig. So, dapat po maging disiplinado rin po ang ating mga kababayan. Huwag magtapon ng basura kung saan-saan. Dahil yan po, pag napunta sa daluyan ng tubig, magbabara. Nagkakos po yan ng flash floods, ng pagbaha, at ganoon din po ng sakit. Binigyang diin ni Artes na mahalaga ang disiplina ng bawat isa kahit pa may mga bagong kagamitang binili ang MMDA bilang bahagi ng kanilang paghahanda para sa tag-ulan. Sa ilalim ng Phase 1 ng Metro Manila Flood Management Project, bumili ang ahensya ng iba't ibang heavy equipment gamit ang pondo mula sa World Bank, Asian Infrastructure Investment Bank at mula na rin sa pondo ng MMDA. Kabilang sa mga kagamitang na i-procure ay ang mga backhoe, loader trucks, telescopic cranes, excavators, high-pressure vacuum at emptier trucks, watertight trucks, bangka, mobile pumps, dump trucks at power cleaning machines. Matapos ang pananalasa ng Bagyong Karina, inamin ng MMDA na hirap silang makapagsagawa ng mabilisang pag-aalis ng basura, lalo't mano-mano ang naging paraan ng paghakot na tumagal pa ng 1 linggo. Dahil hindi po kaya ng mano-mano na paglilinis yung pong mga basurang naiwan nga ng Bagyong Karina. Kaya ito po, naisipan namin na maghanda. Wag naman sana kung darating uli ang pagkakataon na kailanganin, at least nakahanda po tayo para po mas mabilis mawala yung mga basura sa karsada. Dagdag pa ni Artes, gagamitin ang mga bagong equipment sa paglilinis ng mga estero, kanal, ilog at iba pang daluyan ng tubig sa buong Metro Manila. Malaking tulong umano ito sa regular na operasyon ng MMDA, hindi lamang sa mga panahong may kalamidad, kundi pati sa araw-araw na kampanya laban sa tambak na basura sa lansangan. Kaya maliban sa paglilinis ng mga waterways ay nagpapatuloy ang programa ng MMDA upang mapanatiling malinis ang Kalakhang, Maynila. Isa na nga rito ang Recyclables Mo Palit Grocery Co program, kung saan maaaring ipagpalit ng ating mga kababayan yung mga nakolekta nilang recyclables sa mga grocery items. Ayon sa MMDA, layon ito na maturuan ang ating mga kababayan sa tamang pamamahala ng mga basura at mabawasan ang mga solid waste sa mga daluyan ng tubig. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, balik sa iyo, Kyle. Alright, maraming salamat Jason Rubrico sa detalye lang yung balita live.